Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong alwalhatian. Panginoon aming Diyos sa linagnain, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, kung na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano man ang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Oh,
Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Noon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Noon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Noon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Noon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Noon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawaan nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya.
Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumas sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. Mayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po ang araw ninyo? Okay ba? Okay. Sabihin nyo nga po muna sa katabi ninyo, huwag kang hangal. Uy, sabihin nyo, hangal, di ba yung hangal? Mati nyo masabi, nasa Biblia nga, di ba? Mismong sabi doon, hangal ka. Ngayon ayaw. Bakit nga ba? Hangal. No, bakit ka hangal? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ni Kristo na huwag kang hangal? Kasi hindi ko alam kung ano ang dala-dala po ninyo dito. Bakit ang iba sa inyo, ang bigat-bigat ng inyong mga mukha, ang bigat-bigat ng inyong mga balikat. Ano ba ang idinudulog ninyo sa Poong Jesus Nazareno, no, para baka ngayon, ito yung mensahe, nagpapakahangal ka dyan sa bagay na yan. Sabihin nyo nga ulit, huwag kang hangal. Takot kayo, no? Baka sampalin kayo, no? Sige. Siguro yung mas simpleng salita. Sabihin nyo nga sa katabi niyo, huwag kang mukhang pera.
Hey, Lord, pengin pera. Kaya ka nga nandito, di ba? Hingi ka na naman ng pera sa Diyos. Pero maganda po mapagnilayan natin ang ebanghelyo natin at mga pagbasa sa linggong ito. Kung tutuusin nga, kung nakinig talaga tayo ng mabuti, okay na, wag na ako magbigay ng pagninilay kasi malinaw naman talaga. Pero himay-himayin natin. Ang sabi po sa kwento, may isang tao lumapit kay Jesus. At ang pakiusap niya, hindi pakiusap inuutusan niya si Kristo. Pero balik natin ng konti. Di ba po, no? Sabi ng lalaki, utusan mo, sabihan mo yung aking kapatid, ibigay yung share ko, yung bahagi ng mana ko. So pag sinabing mana, yan ay pag-aari ng mga magulang. Na dapat yung mga magulang, no, minsan po, di ba, makukuha mo lang ang mana pagpatay na ang magulang. Yun Yun yung proseso natin. O sabihin na natin, na wala na yung magulang, na iwan ang ari-arian. Minsan talaga may mga kapatid na talagang gusto makuha ang lahat. Gusto kanya ang lahat. O pinakamalaking share, gusto kanya. Pero maganda yung makita doon, inutusan ng lalaki, si Kristo, na utusan o sabihan yung kapatid niya na ibigay yung mana niya dahil siguro ayaw ibigay. O pwedeng kulang, pwedeng kaunti. Yan. So pinag-aawayan nila ang isang bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Nakuha nyo ba? Yan, di ba, minsan mga magulang, no? Obligasyon ninyo, responsibilidad ninyong buhayin ang mga anak ninyo, pero hinay-hinay. Wag lagi yung minsan ang dialogue po ninyo, ginagawa namin ang lahat ng ito para ang aming mga anak ay may maayos na buhay. Kung kami man ay wala na, maayos sila. Kaya, no, ipon ka ng ipon, pundar ka ng pundar. Pero nakaligtaan mo, ayusin ang relasyon ng magkakapatid. Kasi wala ka Tapos, ang nakakalungkot pa niyan, yung inaakala mong dapat tutulong sa kanila, yun ang nagiging dahilan para maghiwa-hiwalay sila. Tama na yung sapat lang. Di ba? Yung may bahay kayo, may bahay silang tinutuluyan, pero wag mo naman, minsan hindi nakakabuti, hindi nakakatulong. Kasi kayong mga magulang, pinagsikapan at pinaghirapan ninyo yan. Dugo at pawis, yan ang bunga niyan. Hayaan nyo din yung mga anak nyong magpundar ng kanila. Wala Lumabas sila sa mundong ito, bata pa lang, mayroon nang nakalaan para sa kanila. Kaya, tamad. O kaya, hindi alam paano mabuhay. Kasi natutong umasa na lang sa inyo. Kaya ngayon, namumblema tayo, di ba? No? Hindi natin mapagkasundo yung mga magkakapatid na nag-aaway-away dahil lamang sa mga ari-arian. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang hangal. Di ba? Ay, masakit man, pero kahangalan sa harapan ng Diyos na ang idinudulog natin ay yung mga away-away natin dahil sa pera, dahil sa kayamanan, kahangalan sa harapan ng Diyos yan. Kaya ito, magkakapatid, hindi nagpapansinan. Magkakapatid, halos magpatayan. Kahangalan yun sa harapan ng Diyos. Ay, hindi tayo nagiging masaya Di ba? Sabi nga sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ng Eklesiastiko, sabi, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Na hindi tayo makatulog sa kakaisip ng mga bagay, ng mga material na bagay sa mundong ito. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga taga-Kolosas,
itigil na ninyo ang lahat ng uri ng kasakiman. Pero, di ba, reality check, real talk din tayo. Totoo naman po, pag namatay tayo, lahat naman talaga ng kung anong mayroon tayo, hindi mo madadala sa langit. Kahit gaano pa kaganda ang damit mo, kahit gaano pa kadami ng alahas mo, pag namatay ka, wala kang dadalhin sa langit. O bakit mo pinoproblema yung mga bagay na yan, na iiwanan mo rin din lang naman? Hindi naman sinasabi sa atin na huwag ka na magtrabaho, huwag ka na magpundar, huwag ka na mag-ipon. Hindi sinasabi yon. Kundi kung dahil doon, mag-aaway-away tayo, walang kwenta yan. O di ba hanggang ngayon, iniisip mo pa rin yung utang na hindi binabayaran sa'yo, di ba? Sino mga inutangan dito? Pumalakpak nga. Mga inutangan. Mukhang lahat kayo mangungutang. Kung kayo'y may utang, magbayad kayo. Huwag mong gagamitin ito na sinabi ni Kristo, walang kabuluhan ang bagay. Responsibilidad mo, umutang ka. Pero kung ikaw naman ay inutangan, huwag mo nang isipin. Kung magbayad, salamat. Kung hindi, hintayin mo na lang. Na minsan, idinadamay pa natin yung ibang tao dahil lang sa kasalanan na hindi pagbabayad ng utang. Tapos pupunta tayo sa Nazareno kasi namumblema tayo, kasi talagang inaatake na tayo sa puso, nagkakasakit na tayo ng kung ano-ano, kasi nga sa kakaisip sa mga bagay na para sa Diyos, kahangalan. Naganda rin, kung ikaw biniyayaan talaga ng Poong Nazareno, dahil ang deboto ng Poong Nazareno naman talaga, hindi nabibigo kapag humihingi sa Diyos. Walang deboto ng Poong Nazareno ang naghihirap. Kasi talagang mapagbiyaya. Sa karanasan natin lahat, talagang mapagbiyaya ang Poong Nazareno. Pero ibinibigay yan ng Poong Nazareno, hindi para sa sarili lang, kundi ipinapadaan sa iyo. Kaya ka umasenso, kaya ka pinaasenso ng Diyos para makatulong ka sa iba. Hindi para magyabang, hindi para magmalaki. Diba yung kwento po, di ba sabi, umani ng marami. O saan ko to ilalagay? O anong ginawa? Nagpagawa pa ng mas malaki. O ayan, habang buhay na ako, sitim-priti na ako, pensyonado na ako. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kayong matakot, kausapin katabi nyo ha. Sabihin nyo nga, kukunin ka na ni Lord. O bakit ayaw? O bakit ayaw pang pakuha? Pwede nga, di ba? Namomblema ka? O sige, kukunin ka na ni Lord. Ayaw, wag. Kung ayaw pa, enjoyin mo naman yung buhay mo. Tama na yung, di ba? Yung problema na lang ng problema. Pag walang pera, problema. Pag maraming pera, problema pa rin. Hindi pera ang problema, hindi kayamanan ang problema. Attitude natin ang may problema. Mayroon na, sasabihin, wala. Kulang pa rin. Hindi kasi tayo makontento. Tapos magsusumbong tayo sa Diyos, tuturuan natin ng Diyos na, Lord, sige na, sabihan mo naman yun, ibigay na sa akin. Ang sasabihin sa iyo ng Diyos, hayaan mo na yon, kalimutan mo na yon. Kung gusto ng kapatid mo, kunin ang lahat, ibigay mo na. Hintayin mo, kukunin na lang ni Lord yan, babalik din sa iyo. Hindi nag-aaway. Tapos, pag nasa kabaong na, iyak-iyak ka. Di ba? Yun naman reality. Ayaw natin magpansinan. Pag nasa kabaong na, iyak-iyak tayo. Hindi natin inaayos yung ating relasyon. Pero sana nga, anumang biyaya na binigay ng Diyos, ibinigay yun para mas maging maayos yung ugnayan natin . Sana, yun nawa . Kaya lang kung mamulat ka na, gumising ka naman na, dahil ba doon, mas mahalaga ba sa iyo ang kayamanan kaysa sa relasyon ninyo na mabuo ulit, bago man mahuli ang lahat, bago man kayo maghiwalay, okay kayo?
Sarap sanang pag-usapan Kahit mahaba, kahit 3 oras Alam, baka hindi ka na naman nakikinig. Kasi yung gusto mo ang dapat sundin ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Diyos, ito ang gawin mo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mag-enjoy ka na. Sige na. Enjoyin mo na, di ba? Tama, nakakapagod din, di ba? No? Nakakapagod din yung isip ka ng problema, isip ka ng isip dun sa taong hindi nagbabayad sa'yo, isip ka ng isip dun sa tao na kinukuhaan yung lahat ng sa'yo, bigay mo na. Total, ang pera naman, di ba? Kung magtatrabaho ka lang talaga, kung kikilos ka lang talaga, maiipon mo din yan Maiipon din yan. Magkano ba inutang sa'yo? 10,000? 20,000? Kailan pa? 10 years ago? Diba? O tuloy, may sakit ka ngayon. Ikaw na nga inutangan, ikaw pa may sakit ngayon. Diba? Smile na. Ipaubaya mo na sa Diyos. Kasi nga sabi ko, diba? Wala namang pinabayaan ng Poong Nazareno. Inutangan ka, inagawan ka ng kayamanan, tinamubuhay ka pa. Nakakatulog ka din ng mahimbing. Pero sana, nandun nga yung matutunan natin na, siyempre, sabi ko nga, alam mo ang responsibilidad mo. Sabi din sa mga huwag kang sakim. Huwag mong kunin yung hindi sa'yo. At mas maganda nga, kung anumang mayroon ka, matuto kang magbahagi. Ibigay mo pa yung sa'yo. Yun ang hamon ng Ebanghelyo Yun ang laging turo ng Poong Jesus Nazareno hindi yun namomblema tayo kasi wala tayo. Smile na. Konting panahon nyo na lang dito. Mga senyor. Gusto nyo pang tumama sa loto? Wag na, sarado na ang loto ngayon. Smile na. Di ba? Gusto naman talaga ng Diyos maging masaya tayo. Yun ang gusto ng Diyos. Ngayon, kung ano man ang mga bagay na nagpapalungkot sa atin, na sa harapan ng Nazareno, walang kwenta, kahangalan, itigil mo na. Matauhan ka na sana. Itigil mo na yung pagdarasal na yan. Gawin mo na kung ano ang dapat mong gawin, habang nandito pa tayo. Samantalahin na natin, habang may pagkakataon, anumang mayroon tayo, gamitin natin sa mas ikakaayos ni relasyon at ugnayan ng bawat pamilya. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin para sa bayan. Ama namin at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Padaluyin mo sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangangailangan. Imulat mo ang aming mga mata sa kasamaang aming nagawa. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang naming
maging maputi at makatarungan. Himukin mo ang aming mga puso at akayin mo kami pabalik sa iyo. Dumulog kami na mawakasan na ang karahasan, dulot ng masasakit na salita, mapanirang paratang, nakamamatay na sandata o pagbubulag-bulagan. Naway maging kanlungan ng iyong kapayapaan ang aming mga tahanan, ang aming bayan at ang buong mundo. Biyayaan mo kami upang makita namin sa bawat tao ang isang anak ng Diyos, anuman ang kulay, wika o kultura, kahit na ang mga drug addict, kriminal at makasalanan. Pagkalooban mo kami ng lakas na hubugin ang aming mga anak at kabataan na harapin ang mga pagkakaiba at alitan sa mapayapa at magalang na pamamaraan. Naway ating maging idulog ngayon at huwaran dasalin ang mga ang espesyal na nakatatanda panalangin ng marangal at matuwid na pamumuhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyong awa ang mga may galit sa simbahan at tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Tanglawan mo ang kanilang mga isipan ng liwanag ng iyong katotohanan. Himukin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig. Gabayan mo ang mga lingkod bayan na maipagtanggol, mapangalagaan, maisulong, at maitaguyod ang halaga ng bawat tao. Kilalanin kanawa nila bilang Diyos na bukal at Panginoon ng buhay. Himukin mo ang mga puso ng mga nambubusabos sa kapwa at inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Himukin mo ang mga buthin ng mga nagsasagawa ng mga karumal-dumal na krimen, karahasan, at walang saysay na pagkitil sa buhay ng tao. Akayin mo silang isantabi ang katigasan ng kanilang puso at mga kasangkapan ng pamiminsala. Inaalala rin namin ang mga kapulisan at ang mga nagbubuwis ng buhay upang tiyaking ligtas ang lahat. Maging kasangkapan nawa sila ng patas at makatarungan, pagpapatupad ng batas na gumagalang sa karangalan ng tao, nagsusulong ng katotohanan, kapayapaan, at kapakanan ng lahat sa lipunan. Itinataas namin sa iyo ang mga obispo, pari, relihiyoso at laiko na nagdurusa dahil sa maling paratang at pag-uusig dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya at katarungan. Pagkalooban mo sila ng banal na kagalakan at kapanatagan na magtatawid sa kanila sa madidilim na gabi ng paghihirap. Tanggapin mo sa iyong hapag sa kalangitan ang mga napaslang sa mga marahas na organisadong pagpatay, kasama ang mga paring nagbuwis ng buhay sa pagsusulong ng katotohanan at katarungan. Kasama si San Pablo, aming sinasambit, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kuminsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Dahil kapiling ka namin, Panginoon, walang anumang naganap na o darating pa ang makaaagaw sa aming pag-asa kay Kristo. Nagtitiwala kami sa iyong walang maliw na pagmamahal. Ikaw lamang ang makahihilom ng mga sugatang puso. Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan.
Ikaw lamang ang makapagkakaloob ng lakas upang kami ay magpatuloy. Palakasin mo ang mga pinanghihinaan ng loob at bigyan ng katiyakang walang imposible o hindi mapangyayari sa iyo. Puspos ng Espiritu Santo, lumalim nawa ang aming pag-ibig at malasakit sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, Ina ng Pag-asa, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Juan Vianney, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Beato Jose Maria de Manila, Ipanalangin mo kami. Beato Justo Tagamaya Ocon, Ipanalangin mo kami. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, pupuno Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong bagay. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Namatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Padre Jesus Nazareno,